Kwento ko na ito, pero kukwento ko ulit sa inyo. Kasi tinanong ulit eh. Merong isang governor. Ayaw na ayaw niya si BBM. Tapos, dinadala ko yung isang, parang kaibigan niya ba, kadikit niya. Sabi ko doon sa kaibigan niya, tulungan mo naman ako, ikumbinsihin itong governor na ito na mag-unity team na. Kasi nagrosa yung governor Robredo Sara. Tapos, ayaw talaga nung governor. Tinanong ko siya, sabi ko, bakit? Sabi niya, ayaw ko na sabihin. Sabi niya, hindi naman na mahalaga yan eh. Sabi niya, basta ayaw ko lang mag-Marcos. So, akala ko naman dahil sa mga nangyari noong martial law, mga ganon. Akala ko ganon. Tapos, tinulak ko siya ng tinulak, pinilit ko ng pinilit. Hanggang nagsabi na siya, hindi maganda ang karanasan ko sa kanya nung siya ay senator. Dahil may humingi ng tulong sa kanya, hindi niya tinulungan, pinadala pa nila sa akin yung sulat ng humihingi ng tulong. So yun yung sinabi nung governor. Siyempre ako, wala naman ako experience sa kanya eh. So sabi ko siguro isolated incident. Noong kampanya, napapansin ko, di ba nakikita niyo sa footage, magbibigay yung mga tao niyan eh. Sobre request letter, hingi ng tulong. Hindi niya yan tinatanggap. Hindi niya yan, di ba, kakamay, dadaan yung convoy, kakamay. Gaganayan na niya yan. Tapos merong isang beses, di ko alam, baka siguro ginanon na talaga yung kamay niya at ginanon yung papel. So magkatabi kami. Nahawakan niya yung papel. Tapos, hindi niya alam siguro ko itatapon niya o kinuha ko. Tapos binasa ko. Napakasimple nung pakiusap nung tao. Sabi niya, konting tulong lang sa dagdag kapital. Ako ay isang vendor. Napakaliit na bagay. Hindi niya binasa. Sabi, hindi niya man lang inattempt alamin kung ano yung kailangan ng tao. So sabi ko sa kanya, oh, ako na nito. Sabi ko, huwag mo na isipin to, ako na. Tapos sabi niya, oh, ikaw na ha, ikaw na bahala dyan. Sabi ko, oh, ako na. So yun, meron akong experience na ganyan sa kanya.